Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte kamakailan lamang at inantay muna po natin na medyo makumpleto yung kanyang binitiwang pasabog sa isang interview, sa isang mainstream media interview na kung saan sinabi niya na nagbabalak na komandidato ang mga Duterte, ibig sabihin ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Paulo Duterte at si Baste Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm election. So marami ang nagtaas ng kilay dahil syempre isa na namang family dynasty ang papasok sa Senado. Kung inyo pong, para po sa inyong kaalaman, naging pamoso na po ang Senado sa pagpasok ng Pamilya Incorporated, na kung saan ay ginawa ng hanap buhay ng mga sikat na pamilya sa politika ang pagpasok sa Senado ng sabay-sabay. Nandiyan ang mga Cayetano, ang mga Bilyar, ang mga Estrada, at ngayon papasok na rin ang mga Duterte. So may mga amo tayo na nagtatanong na kung totoo ba yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ama sa Senado. Well, ako sa tingin ko may katotohanan nito dahil maraming actually napapanood naman po natin sa social media na ngayon po nakasentro ang makinarya ng mga detractors, ng mga bashers, ng mga haters, ng mga komentarista na ayaw sa mga Duterte. Sinisiraan na po sila. Parang nung maagang nagdeklara ng kandidatura si noon ay Vice President Jejomar Binay sa pagkapangulo ay pagkakamali naman yan nun. Apakaaga niya nagdeklara, kaya syempre binakbakan siya ng mga detractors niya at naging malaking dahilan kung bakit hindi po siya nagwagi sa pagpamumuhay. At ngayon naman po, syempre, wala na rin pong ipinagkaiba itong ginawa ni Vice President Sara Duterte na inihayag niya. Well, sa kanyang sariling salita, nagpaplano. Pero sa aking pakiwari, sa aking pakiramdam ay mukhang itutuloy na rin po. At mukhang may katotohanan na rin po na yung kanyang pamilya, yung kanyang dalawang kapatid at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay papasok na uli sa national position dyan nga po sa Senado. At marami dito sa mga komentarista nagsasabi na sila na po, kung sakasakali man na pala rin sila na manalo lahat sa susunod na eleksyon sa pagkasenado, ay sila na raw po ang lalabas na bagong mukha ng oposisyon dahil kumbaga ang inuupos nila ay ang kasalukuyang administrasyon at hindi naman po lihim sa atin ang pagkadismaya ng mga Duterte sa itinatakbo ng kanilang relasyon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami silang disgusto, at ang pinakamadalas na kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos ay si Mayor Baste Duterte. So, ano nga ba ang ipinakikita nito sa atin? Well, napakasimple lamang po mga amo. Ganyan po talaga ang politika sa ating bansa. Kumbaga, hindi naman natin masasabi na lahat sila ay nais maglingkod
sa ating bayan, sa kanilang constituents, sa ating mga constituents nila. Karaniwan po yan ay proteksyon sa kanilang sarili, sa kanilang negosyo, ika nga sa pangsariling interes. So, kung lalagyan natin ng kulay ang interes ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung bakit niya nais na tumakbo sa pagkasenado, siyempre, una-una, para maging immune siya sa prosecution dahil sa ngayon po ay iniimbestigahan siya ng ICC at maging dito sa ating bansa ay nagkakaroon ng mga pagdinig doon sa ginawang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya pa po ang nanunungkulan. Si Baste Duterte at si Paulo Duterte, siyempre, hanggat sikat ang kanilang mga pangalan, ang pangalang Duterte, siyempre, matik na yan na hanggat maaabot nila yung pinakamatataas na posisyon sa ating gobyerno ay sasamantalahin nila ang bango ng kanilang pangalan. At well, ako naman ay naniniwala na sa kasulukuyan ay kung ang pagbabasihan ay popularidad ng mga pangalan, ay nangunguna na po dyan ang mga Duterte at ang mga Marcos sa kasulukuyan. Pero parang may napupuna ako dito sa senaryo na to. Ito lang naman ika nga teorya lamang po natin. Para bang sa aking sa pantaha, sa aking ika nga pag-observe sa mga nangyayari sa politika sa ating bansa, ay parang pinaglalaroan na naman tayo ng mga politiko. Dahil ika nga parang gumagawa sila nung kunya-kunyari ang girian sa national scene sa ating bansa, na kung saan kunyari nag-aaway ang dalawang matitibay na pangalan, pero sa likod nito ay kumbaga pinipilit lamang nila na mailagay lahat sa posisyon, sa pinakamataas na posisyon na maaaring maabot ng kanilang mga kaanak. At ito ang isa sa mga paraan para ika nga uminit ang usapin patungkol sa politika at ang mga dating oposisyon. Mga dating oposisyon, di ba sila Duterte nga ang bagong oposisyon. Siyempre may dating oposisyon at yan ay siyempre sila former Senator Trillanes, si former Senator Laila de Lima, Robredo, yung mga dilawan na sinasabi nila, mga dating oposisyon, ay pinipilit nilang wag magkaroon ng pagkakataon na makahatak ng simpatya at boto para makapagdagdag sila ng mga kaalyado nilang politiko sa Senado at maging sa Kongreso. So, kumbaga parang sa nakikita kong senaryo ay binabakote na o sinisecure na ng mga Duterte at Marcoses ang ating gobyerno para sa kapakinabangan, ika nga, ng magkabilang pamilya. Dahil sa isang interview kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na hindi nagbabago ang tayo niya. Hindi nagbabago ang kanyang pananaw patungkol po dito sa ginagawang investigasyon ng ICC at ang plano nitong usigin o litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung ikaw ay nais mong patayin o nais mong pahinain ang pinakamalakas mong karibal sa politika na ang mga Duterte, ay papapasukin mo ang ICC at pabayaan silang mag-imbestiga in hope na ika nga mapatunayan nilang guilty si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam ko parang si Sara Duterte kasama rin yata, si Senator Bato de la Rosa, ay malaking dagok yan kung papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na
manghimasok sa ating judiciary system, ang ICC. Pero hindi po niya ginawa at pinangalagaan pa rin niya ang mga Duterte. At sinabi niyang hindi kailanman kikilalanin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ginagawa ng ICC. Na siya namang pilit na inaayudahan ng mga katulad ni Senator Trillanes at ni Senator Laila de Lima. So, dito sa parang bagong diskarte o sarsuela na pinagagana ngayon ng mga Duterte at Marcoses ay parang hindi pumapasa sa panlasa kung na totoo silang nag-aaway. Kumbaga ay nilalagyan lamang nila ng init itong darating na eleksyon na to at nais lamang nilang masiguro na ang kanilang mga kandidato ang mananalo sa darating na eleksyon. Kung hindi ako nagkakamali at sana naman magkamali ako, ang kailangan manalo sa Senado sa susunod na taon ay 12. Kailangan yung 12 na yon ang manalo ay kung maaari ay 6 na sa panig ng mga Duterte at 6 sa panig ng mga Marcoses. Pero parang mamumroblema ang mga Marcoses dahil wala pa akong nakikitang matitibay na kandidato na maaaring makuha nila. Samantalang sa mga Duterte, mukhang marami. Magmula siguro sa mayor hanggang sa Senado, mga congressman, governor, sa tingin ko ay malaki ang papanig o malaking porsyento ng mga politiko sa ating bansa ay papanig sa mga Duterte dahil aminin man natin at sa hindi, ibang bango, ibang hype ang dinala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang sarili nung siya ay kumandidato. From nothing to something, ika nga. So, bakit hindi ka sasakay sa bangka ng mga Duterte? Pwede ka rin naman sumakay sa mga Marcoses. Pero sa aking pananaw, ang mga Marcoses ay mga lumang politiko na. At ang mga sumusuporta sa kanila ay unti-unti nang nababawasan. Siyempre, matatanda na yung mga talaga mga die-hard loyalists. At ang bagong usbong ng mga political supporters, mga pangkaraniwang tao, ay sumaside sa mga Duterte. So, itong ginagawa nilang palabas sa mainstream media sa ating mga amo, parang gano'n na nakikita ko, parang gawa-gawa lang itong awayan na to. Dahil ang isa pa dito napapansin ko, si Senator Amy Marcos ay hindi umaalis sa poder ng mga Duterte. Alam niyo naman, sa ating kultura at siguro sa kultura na rin ng ibang bansa na ang mas matimbang pa ang dugo kaysa sa kaibigan. Bakit nandun sa kabila yung isang kamag-anak ng mga Marcoses? Diba parang nakakapagtaka? At abangan natin kung kasi hindi na rin papasa sa akin yung sinasabi ni BP Sara na hindi siya bubuo ng line-up at wala siyang susuportahan. Hindi pumapasa sa akin yan. Meron at meron. At syempre, alam ko na pinaghahandaan na rin niya ang 2028 national election. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to at patuloy po nating babantayan ang mga latest development patungkol po dito sa bagong oposisyon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So with that, ako po dito si nabubulol na naman ako. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman pong lahat ng mga amo ko. Marami pong salamat.